Hello guys, magandang umaga. Ako pala si Roldan. Bali, isa akong kusinero dito sa Dubai. Isang chef. Dumating ako dito 2019. Yan, sa Pilipinas, ang trabaho ko ganun din. Isa rin akong kusinero. Bali, ngayon wala akong trabaho. Hindi ako sinuwerte sa last kong work kasi nagbawas ng tao. Isa ako sa nawalan. Hindi naman tayo sa tamad, no. Bali, may mga kumpanya talaga dito sa Dubai na pag hindi nila gusto yung tao, nakuha na nila yung gusto nila, nakakuha na sila ng idea, bigla na sila nagtatanggal ng mga tao na mababaw ang dahilan. So maraming ganyan dito sa Dubai, no. Marami na rin akong na-applyan. Bali, puro waiting, tatawagan sa mga nagpaplano pala gusto magpunta ng Dubai tapos maghanap ng trabaho. Sabi ko sa inyo, huwag na kayo pumunta. Pahirapan ng trabaho ngayon sa Dubai. Ang daming kakumpetensya, lalo na kung wala kang kamag-anak, wala sa iyong susuporta. Napayo ko sa i-discourage kita, huwag ka nang tumuloy dito, huwag ka nang pumunta. Mahihirapan ka kasi mahal ang upa ng bahay dito. Ihipin mo pa yung visa mo kasi tulad ngayon, mahigpit na ngayon dito sa Dubai. Pag nagpunta ka dito sa Dubai, kailangan may pocket money ka talaga. Malaki dapat ang bao mo na pera sa bulsa. O mas maganda kung may kamag-anak ka dito na pwede kang tulungan hanggat wala kang nakikitang trabaho. Pero kung ikaw lang mag-isa, nagpaplano kang pumunta dito, huwag ka na tumuloy. I-discourage kita. Sinasabi ko sa'yo. Hindi naman sa ayoko tang umangat sa buhay, no. Sabi ko lang yung totoo. Kasi marami dito mga kabayan na nagpupunta, nagbabaka sakali na gumandang buhay, na iniisip nila simple lang, madali lang makakita ng trabaho. Yung experience mo sa Pilipinas, pag nagpunta ka dito, hindi mo magagamit yan. Ang gusto nila, may experience ka na dito. Ngayon, kung may experience ka na dito, kahit nasabihin mong matagal ka na dito sa Dubai nagtatrabaho, dahil sa kompetensya mo, maliit na rin yung bigayan dito. Hindi katulad ng araw. Depende rin siguro sa amo, ha. Hindi ko nang nilalahat. Pag binigyan ka ng 3-5, swerte ka na pag first timer ka. Pero kadalasan bigay sa mga baguhan dito 2-5. Nung first time ko dito, na first job ko, una sahod ko bigay sa akin 1,900. Yun, kasama na yung accommodation, ganyan. Pero kung hindi kasama, bibigyan ka ng 2,500. Sarili mo yung accommodation, sagot mo yung pagkain mo sa tinutuluyan mo, syempre. Ngayon, kung mag-a-apply ka ngayon sa panahon ngayon 2025, hindi na katulad ng dati. Sobrang daming kakompetensya kasi yung mga pasahod sa mga ibang lahi tulad ng mga itim, kahit mga 700 na lang, 1,000 ginagrab nila. Kaya yung mga employer dito, mas gugustuhin nila yung ganun na lang, kumuha ng, hindi katulad natin mga Pinoy, quality talaga tayo pag nagtrabaho, no? Alam natin yan bilang mga Pilipino. Sa iba kasi, training mo pa, tuturuan mo pa. Tulad ako, headship na rin ako sa isang company na ngayon gusto ng mga may-ari mag-hire na lang ng tuturuan na wala pa experience, katulad ng pumunta ng mga taga Sri Lanka, mga taga Pakistan. Mababa kasi ang bigayan nila ng mga pasahod nila dyan, kaya mas gusto nila magbigay ng maliit na halaga. Turuan mo. Ayun, pag natuto na alam na lahat ng mga technique, ang masakit dyan, mag-away kayo ng amo mo o ng manager, sigurado makakapalitan ka. Kaya paminsan kailangan mo rin sumunod, magpakabait sa mga may-ari. Kung ano inutos, sundin mo na lang, huwag kang makipagmatigasan sa kanila, kasi lahat ng binigay mo na knowledge na ituro mo sa kanila, anytime pwede ka nilang palitan, maghanap ulit ng bago. So sa ngayon, pahirapan katulad yan, ilang ako sa lagay ko ngayon, naka-exit na ako ng
Dubai nung January 3. Naghahanap na ako ng panibagong trabaho, pero ang daming kakompetensya nga tulad sinabi ko. Maghahanap ka talaga ng pwede mong yung angkop talaga sa ano mo, no, sa work mo. Pahirapan, mas maganda talaga kung nakapag-aral ka, katulad ko, hindi naman tayo nakapagtapos talaga, no. Sa akin lang experience sa kusina for 20 years na ako sa kusina nagtatrabaho. Kahit na sabi mo yung mga certificate ka, may pahirapan pa rin, no, yung maghanap ka ng gusto mong salary. Yun, dito sa Dubai kasi babarating na talaga, sobra, iba na talaga. Tumataas ang mga bilihin dito, upa sa bahay tumataas kada taon, pero ang sahod mo wala. Imbis na tumaas, pababa. Yun, kahit pa paano, swerte pa rin ako dahil may partner ako dito tumutulong sa akin. Yun niya, si Mabi. Siya yung gumagastos na lahat ngayon. Ay, hindi ko alam. Ngayon matatapos na rin yung visa ko, hanggang March 3 na lang, ilang araw na lang. Hintay ko, sana makakita na tayo ng trabaho. Ngayon pag nakakita akong trabaho, gagala ako kayo dito sa Dubai. Ngayon dito pala ako sa kwarto namin. Ang upa namin dito 1.7 isang buwan. Sa malaking malaking halaga na rin to Pilipinas, parang nasa 21,000 o 24, mga ganyan. Ngayon nag-a-apply ako sa Indeed, pahirapan. Ang daming kakompetensya. Kung titignan ko dito sa record ko, halos lahat yata na-applyan ko na eh. Ewan ko lang bakit ganoon kahirap ngayon talaga. Nag-training naman ako eh, naano ko naman yung mga certificate ko sa mga last na napagtinringan ko, napasukan. Kompleto naman tayo, no. Hindi ko nang alam paano, hanggang kailan ako mag-apply nito. Almost 2 months na rin ako walang trabaho dito sa Dubai. Kaya yung mga gusto magpunta dito sa Dubai, na-advise ko sa inyo, kung may trabaho naman kayo sa Pilipinas, huwag na kayo umalis dyan. Huwag na kayo magplano pumunta dito, maliban na kung may kamag-anak kayo dito. Yan. Kasi kung wala naman kayo kamag-anak, mahirapan kayo dito. Ako na nagsasabi, hindi basta-basta ang pag-apply ngayon dito. Kailangan malaki, may budget ka, bayad mo sa isang buwan na upa. Kung matatapos na yung visa mo, kailangan magbayad ka na naman ng visa mo. Kasi ngayon kung mag-exit ka, ano na, hindi ka tulad dati, may makakuha ka na pala ng visa na 2 months A to A, nasa 2,000 yata, mga ganyan, 2,000 plus. Pero ngayon kung mag-extend ka lang, nasa 1,300, mga ganyan. Yung pag wala ka pa rin nakuha na trabaho sa isang buwan, talagang posible talaga umuwi ka sa Pilipinas na wala. Kailangan talaga pag nandito ka sa Dubai, hindi ka puro gastos, kailangan magaling ka mag-ipon ng pera. Kasi ang iniisip kasi paminsan sa atin sa Pilipinas, uy, porke nasa abroad ka, ano, mapera ka na. Hindi nila alam, bago mo mahawakan ng pera mo dito, talagang matinding pagod, dugot pawis ang paghihirapan mo yan. Hindi naman tayo katulad sa Pilipinas na kinsenas ang sahod. Dito talaga ang sahuran natin dito umaabot ng isang buwan. Paminsan pag loko-loko pa yung company mo, delay pa. Katulad sa last company ko nga, kaya nga ako nawala doon, hindi lang 2 buwan, nadidelay 3 buwan. Kaya ibang mga kasama natin na kabayan doon nagtatanong sa akin kung may nakita na ba akong trabaho. Sabi ko wala pa, kasi gusto na rin nila umalis, gusto na rin magpakuha. Pero sabi ko magtiyaga lang muna kayo dyan kasi mahirap na mawalan ng trabaho. Yun nga, no? Hindi ko naman nila lahat ng employer na ganun ang mga ginagawa, pero karamihan talaga na experience yung ganyan. Hindi ka maano sa ibang ano, hindi mo makuha agad yung gusto mong trabaho, hindi mo makuha na swerte ka talaga agad. Pagdadaanan mo yung hirap dito, so hirap
Kung malasing ka pa, kung hihingi ka pa ng pera, marami din palang scammer dito. Kaya sa mga nag-a-apply dito sa Dubai, yung mga agency nang hihingi ng pera, sasabihin nila pang processing paper, huwag kayo magbibigay, kasi sasabihin nila sa inyo, bigyan mo muna ako ng 500 dirham pang process ng paper mo. Walang ganun dito sa Dubai, no? Kung legit ng company na a-applyan mo, tatawagan ka niyan, papapuntahin ka sa, kunyari sa cafe, o doon ka interviewin, wala silang hihingi na kahit anong pera. Magta-trial ka, siguro trial ka ng 1 day or 3 days para makita yung performance mo, pero sasabihin hihingan ka ng pera, walang ganyan dito. Mga scammer yung ganyan, iwasan nyo yung ganyan. So marami pa akong pwedeng ikwento sa inyo about dito sa Dubai, no? Kung gusto mo talagang magpunta dito, may process naman, mahabang process din, may mga papers na kailangan hingin. So parang hanggang dito muna. Ito yung, sana tulungan nyo ako lumago yung channel ko. Ito yung first na pag-upload ko dito ng video dito sa channel ko. Sana po tulungan nyo ako. Tapos yung mga pagluto sa kusina, may upload ko rin, at matulungan ko kayo sa mga may mga gustong magtanong, anong malalaman, magtanong lang po kayo sa akin, mag-PM lang po kayo dyan sa channel ko. Lahat po yan sasagutin ko. Maraming salamat po. Hanggang dito na po muli. Ito po si Chef Dan. Thank you.